Isang anak ng mayamang doktor, ang dalagang si Shasha. Ito ang nasa ring tahaki ng dalaga. Hinahangaan niya ang ama dahil sa pagiging magaling nitong manggagamot at dedikasyon nitong makatulong sa mga mahihirap na may karamdaman. Ang angka ng ama niyang doktor ay angka ng mga albularyo. 4 na lolo niya ay parehong albularyo. At dahil naging makabago na ang panahon, marami na ring bagong teknolohiya. Kaya mas pinili ng ama niya na mag-aral na lang ng medisina kaysa aralin ang pagiging albularyo. Simula pagkabata ay gusto nang tumulong ni Shasha sa ama sa panggagamot nito sa mga taong may sakit. Kaya lagi siyang kasama sa klinik nito tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bata pa lang si Shasha nang madiskubre ang namana niyang karunungan mula sa kanyang albularyong lolo. Doc Bernardo, may isang pasyente na pinauna ko na sa listahan. Mukhang malala na kasi ang kondisyon. Wika ng sekretarya ng doktor. Nang marinig yun ni Shasha ay agad niyang nilapitan ang nasabing pasyente. Anak, halika rito. Anong gagawin mo? Tanong ng ama. Papa, kawawa kasi siya. Kailangan niya magamot agad. Sagot ng noon ay bata pa lamang na si Shasha. Hinawakan nito ang ulo ng pasyente na noon ay naninilaw na sa karamdaman. Malamig ang pawis na lumalabas sa buong katawan nito. Gagaling po kayo kuya. Marami ka pang pwedeng gawin na makabuluhan para sa lahat. Wika ng bata. Pagkatapos ay ipinikit ng pasyente ang mga mata. Ilang sandali lang ang lumipas ay binuksan na nito ang mga mata. At tila sa isang himala ng pagmulat ng mga mata nito ay gumanda na ang anyo nito. At halatang wala nang iniindang sakit. Magaling na ako. Salamat ining. Magaling na ako. Masayang sambit ng pasyente. Natulala ang sekretarya at ang doktor na ama ni Shasha. Simula noon na hindi na muna nito sinasama sa klinika ang batang Shasha. Gusto nitong isekreto ang kaalaman ng anak, ang katangi-tanging kaalaman na minana pa niya sa mga kaninunuan. At nais iyong pagyamanin pa simula noong unti-unti na siyang magmature. Mataas na rin ang antas ng kanyang intuition. At alam niya kung paano basahin ang mga mata ng mga taong magpapagamot sa kanya. Habang nag-aaral ng pagiging doktor, ay patuloy pa rin ang panggagamot niya. Kahit labag ito sa kalooban ng kanyang ama. Anak, sigurado ka naman talaga sa ginagawa mo. Hindi mo naman kailangang gawin yan. Marami naman tayong pera. Ano pa ba ang gusto mo? Tanong ng kanyang amang doktor isang gabi. Nadatnan siya nitong nakasandal sa sofa habang nakapikit ang mga mata. Halatang pagod at nanlalanta sa buong araw niyang ginawa. Papa, hindi naman pera ang habol ko dito. Hindi nga ako nagpapabayad, hindi ba? Masaya akong makatulong sa mga taong may sakit na hindi kayang magbayad. Paliwanag niya sa ama. Silang dalawa na lang ng ama niya ang namumuhay, kasama ng kanilang dalawang katulong. Namatay sa kanser sa batuka ang kanyang ina. 5 taon lang siya noon. Patula man lang magawa ang kanyang ama para maisalba ang buhay nito. Sige, kung iyan ang gusto mo anak. Basta, huwag mo naman masyadong paguri ng sarili mo. Nag-aaral ka pa naman. Opo, Papa. Halina po. Kain na po tayo. Kanina pa yata nakapaghanda si Ate Lilay. Iyaya niya sa ama. Sumunod ito sa kanya at halatang pagod rin dahil overtime ito. Matapos kumain ay nilinis na ng isa pa nilang katulong na si Aling Lavinia ang kanilang pinagkainan. Nang biglang may kumalabog sa kanilang bubong. Habang nanonood ng TV sa may sala, ay kapos sila natigilan na mag-ama. Papa, ano yun? Tanong niya. Ilang sandali pa ay biglang may humuni ng napakabangis.
Isa iyong tiktik sa kanilang bubungan. Tahimik lang silang mag-ama habang nakaramdam kung ano ang susunod na gagawin ng nilalang. Nananatili lamang itong nasa bubong. Kahit isang profesional si Doc Bernardo ay naniniwala ito sa aswang. Katunayan ay may kasama itong doktor na mga bata. At ilang beses na nitong nahuli na pinalitan ng puno ng saging ang katawan ng batang biktima. Itinikom ang bibig nito dahil ang nasabing doktor ay ang may-ari ng paribadong ospital na pinagtatrabahuan nito. Nagtaka lang sila dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay tila sinadyang magparamdam sa kanila ang nilalang. Bagong salta malamang ito sa ating bayan. Kung taga rito ang aswang na yan, tagal na sanang nagparamdam sa atin yan. Wika ni Doc Bernardo. Totoo pala talaga ang mga iyan, Papa. Totoong totoo, anak. Hindi lang iyan ang aswang na naninirahan dito sa ating baryo, Shasha. Maraming aswang na bukod sa profesional na ay mayaman pa. Pinalabutan ng dalaga sa naging kwento ng ama. Hindi niya mailarawan sa kanyang imahinasyon ang anyo ng isang aswang. Subalit, isa lang ang sigurado. Nakakatakot ang itsura ng mga nilalang ng dilim. Matagal na nakatambay sa kanilang bubong ang nilalang. Biniro pa ito ng kanilang mga katulong. Huwag lang kami ni Lilay siguradong matigas ng karne namin. Itong si Shasha na lang. Sigaw ni Aling Lavinia. Nagtawanan ng mag-ama. Ginawa nilang biro iyon. Ang hindi nila alam ay ikinagalit iyon ng nilalang na nasa kanilang bubong. Halos hindi na sila tinatantanan nito kung hindi nagsalita si Shasha. Umuwi ka na lang po, huwag ka nang magalit. Biro lang yun nila Ate Lavinia. Saka sa susunod, huwag ka nang tatambay sa aming bubong. Biglang may mga pagaspas ng pakpak silang narinig. Papalayo iyon. Kaya alam nilang sinunod nito ang utos ng dalaga. Hanep, masunuring aswang. Nako, tingin ko manliligaw iyon ni Shasha. Biro ni Aling Lilay. Kayong dalawa tumahimik kayo. Hindi nga pwedeng ligawan ng tao. Aswang pa kaya? Galit na wika ni Doc Bernardo. Ito namang si Doc, napakasungit at distrikto. Biro lang naman. Depensa ni Aling Lilay. Biro lang din naman yung galit ko. Anito na seryoso pa rin ang itsura. Napangiti naman si Shasha sa naging reaksyon ng ama. Nangako naman siya dito na hindi siya tatanggap ng manliligaw kung hindi pa siya tapos ng kanyang pag-aaral sa medisina. Tutuparin niya iyon. Ayaw niyang madismaya ang kanyang ama sa kanya. Isang lalaki lang naman ang naging malapit sa kanya, si Addison. Ang anak ng may-ari ng paribadong ospital kung saan nagtatrabaho ang kanyang ama bilang doktor. Hindi niya na ikwento sa kanyang ama dahil pareho silang abala sa kanilang routine araw-araw. Magdadalawang linggo pa lang din naman simula noong magkakilala sila ng binata. At aminado siyang malapit ang loob niya dito dahil sa bukod sa mabait ay napakamaginoo pa. Hanggang sa isang araw noon. Shasha, uwi ka na ba? Tanong ni Addison sa kanya isang hapon habang pauwi siya sa kanilang bahay. Oo, may trabaho pa kasi ako pagdating ng bahay. Pwede ba akong dumalaw sa iyo mamayang gabi? Naku Addison, wag. Hindi pwede. Baka kung anong isipin ni Papa. Ayos na dito lang tayo naging magkaibigan. Bakit? Baka mapagkamalan ako manliligaw mo. Pwede magpapaalam ako sa kanya na manligaw sa iyo. Naku wag. Mas lalo na. Hindi ako pwedeng magpaligaw ngayon hanggat hindi pa ako tapos mag-aral. Pasensya na. Pasensya na talaga Addison. Hindi ko pwedeng suwayin ang Papa. Ganon ba? Maghihintay na lang ako. Nang ano? Nung tamang panahon. Kung kailan tayo gagraduate. Tsaka na lang ako manliligaw. Pwede ba? Natigilan si Shasha. Alanganin siyang sumagot dito dahil sa gulat.
Bakit? Ang tanong ni Addison. Wala, nagulat lang ako sa iyo. Pero kung gusto mo talaga ibahala ka. Aniya. Sobrang saya nito at halos hindi matapos ang pasasalamat nito sa kanya. Aminado rin naman siyang malapit ang loob niya sa binata. Mabilis na dumaan ang mga buwan at araw. Parang kailan lang. Huling taon na lang at magtatapos na ng kanyang pagiging medisina si Sasha. Si Addison ay tapos ng mag-aaral at nagre-review na ito para makakuha ng lisensya ng pagiging doktor. Bilin ko sa iyo, Sasha. Ikaw may baguhan ka na namang kaklase. Huwag kang tumanggap ng kahit anong pagkain at kahit kanino din. Ito lagi ang paalala ng kanyang ama. Lalo na kapag sabay sila ng agahan bago umalis ng bahay. Minsan ay nakakaumay ng pakinggan. Ngunit hinahayaan na lamang niya ito. Kasi alam niyang nag-aalala lang din ito sa kanya. Pagdating sa loob ng classroom ng campus, binati agad siya ng kanyang mga dating kaklase. Ang iba sa kanilang mga kaklase ay mga baguhan. Ang mga bagong transfer ay pinatayo ng kanilang professor para magkakilala. Agaw atensyon ng lalaking nakaupo sa mismong likuran ni Sasha. Bukod sa ayaw nitong tumingin ng diretso sa mga mata, ay ang hina rin ang boses nito kung magsalita. Lucas, lakasan mo naman ang boses mo. Sayang ang pagiging pogi mo kung magalpagong iyang ugali mo. Reklamo ng profesor. Tawanan ng mag-aaral dahil sa sinabing iyon ng profesor. Si Sasha ay nakaramdam ng awa at pag-aalala sa kung ano ang mararamdaman ng binata. Alam namang mahiyain ng tao ay ipapahiya palalo sa karamihan. Tumahimik kayo. Hindi nakakatawa ay ang pinaggagawa nyo. Alin bang nakakatawa kay Lucas? Tanong ni Sasha. Ngunit maging siya ay tinukso na rin ng mga kaklase. Sus, in love ka lang sa wardong lalaki na yan. Dinig pa niyang wika ng isa sa mga ito. Ganoon? Sinong may nagsabi? Dahil hindi ko patutulugin mamayang gabi. Biglang natahimik ang lahat. Kilala na ng halos lahat na si Sasha na manggagamot. At madalas kapag manggagamot, ay isa ring mambabarang o mangkukulam. Kaya marami ang takot dito. Break time at habang nakapila sa kantin, ay hindi napansin ni Sasha na nakapila sa likod niya si Lucas. Panay ang bulungan ng mga mag-aaral. Mula sa kanilang likod ay napansin niya iyon. Kaya napagtanto niyang dahil iyon kay Lucas. Sasha, nagulat siya nang marinig na tinawag siya ng binata. Lumingon siya dito at nginitian ito. Salamat nga pala ha. Napakunot ang kanyang noo. Wala siyang ginawa para dito ngunit nagpasalamat ito sa kanya. Umad siyang magsalita kaya nginitian lang niya ito. Pag-aupo niya sa bakanting mesa ay tumabi rin sa ito sa kanya. Katapat sa kanya matapos pumila. Pwede ba kitang maging kaibigan, Sasha? Lakas loob na tanong ng binata. Oo naman, bakit hindi? Nako, ang bait mo naman talaga pala. Masayang wika ni Lucas. Hindi naman masyado, sakto lang. Yung iba kasi dito porke mayaman at magara ang mga kasuotan, ay ayaw na sa akin. Madalas binubuli pa ako. Nako, wag mo nang pansinin ang mga iyon. Oo nga pala, saan ka ba galing at bakit napadpad ka dito? Sa probinsya ako dati. Nang kumuha ako ng medisina ay nakatira ako sa aking tiyahin sa kabilang bayan. Kaso namatay siya sa sakit sa puso. Kaya lumipat ako dito dahil malapit ito sa bahay ng tiyuhin ko. Kapatid pa rin ni nanay. Bakit? Anong nangyari sa bahay ng tiyahin mo sa kabilang bayan? Binenta ng kanyang asawa. At ayaw rin na makitira ako dahil masyado daw akong pabigat. Tumangaw si Sasha. Ngunit naawa rin siya sa nangyari sa binata. Lagi naman at madalas ay ganoon ang nangyayari kapag nakitira lang sa bahay ng mga kaanak. Kaya maswerte pa rin siya na kahit papano ay lumaki siyang may kaya. May amang profesional
at may matatawag siyang sariling tahanan. Simula noon ay laging magkadakit na ang dalawa. Maraming inggit na lalaki dahil sa dami nila na mayaman at maporma ay sa isang wardo lang siya nakipaglapit. Kaya marami ring parinig sa binata. Anong problema niyo? Mabait si Lucas. Hindi kagaya niyo na mayabang. Kaya bakit kayo maiinggit? Tanong niya sa mga ito. Pareho kasi kayong wardo, kaya magsama na lang kayo. Sigaw ni Liam na noon pa gustong magkapaglapit sa kanya para sana manligaw. Bahala kayong manghusga. Wala kaming ginagawa sa inyo. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ganyan kayo manglait sa kapwa niyo. Sagot din ni Shasha. Subalit, ang titig ni Lucas kay Liam ay halos tumagos hanggang kaluluwa. Kinansyawan pa silang muli kaya lalong napikon si Shasha. Magsasalita pa sana siya nang biglang takpan ni Lucas ng palad nito ang kanyang bibig. Huwag mo nang patulan. Saway ng binata sa kanya. Tumahimik na lamang siya. Biglang lumuwag ang kanyang pakaramdam na tila ba nawala lahat ng kanyang inis. Napakunot ang kanyang noo. May lihim ba na karunungan itong si Lucas? Tanong niya sa kanyang isipan. Sa isip niya hindi nga yata siya bagay sa kakayahan at galing na taglay na 4 na lolo niyang albularyo. Sobrang ikli ng kanyang pasyensya. Ayos nang may natural na kakayahan siya sa panggagamot. Hindi na niya kailangang aralin pa ang mga libreta ng kanyang mga lolo. Baka matutunan pa niyang mambarang kung sakali. Samantalang hindi mapakali si Liam sa kanyang hinihigaan. Ramdam nitong may 2 pares na mga mata na nakamasid dito. Hanggang sa may kung anong kalabog galing sa kanilang bintana. Napakunot ang noo ng binata. Maingat itong lumapit doon. Sliding window iyon na gawa sa kristal, kaya kita ang labas. Ngunit wala naman siyang naaninag na kung anong nilalang sa labas. Maingat nitong binuksan ang bintana. Ganoon na lang ang sigaw nito nang makitang nakakatakot na mukha ng isang aswang sa gilid ng bintana na tila ba'y naghihintay lang ng pagkakataon. Napakatangkad ngunit sobrang mabalahibo ang katawan at kamay. Mahaba ang mga pangil at kuko ng nilalang. Galit itong nakatitig kay Liam. Sa takot ay sumigaw ng sumigaw ang binata, kaya nabulabog ang buong pamilya nito. Ano ba Liam? Sira ulo ka ba? Ating gabi ngayon bubuksan mo ang bintana. Paano kung magnanakaw ang nasa labas? Galit na tanong ng ama nito. Ngunit hindi ito sumagot. Bagos ay itinuro ang isang nilalang na nasa di kalayuan. At nakatayo lang na nakatitig sa kanila. Labas ang matatalim na pangil. Tila ba ay tinatakot lamang nito ang binata. Ang insidente na iyon ay biglang kumalat sa buong campus. Pinagdudahan kaagad ang bagong transfer na si Lucas. Dahil ito lang naman ang naging kagalit ng binata na siyang mabilis na dinepensa ni Shasha. Mag-ingat kayo sa pananalita. Pwede kayong kasuhan ng tao dahil sa paninirang puri nyo. Pananakot niya sa mga ito nang marinig na si Lucas ang itinuturong nilalang ng dilim na umaaligid kay Liam. Bakit ikaw itong nasasaktan? Ikaw bang nilalang na iyon, Shasha? Tanong ng kaklase nilang babae na si Maggie. May lihim itong pagtingin kay Liam. Kaya dinepensahan rin ito ang binata. Mas lalong kumulo ang dugo ng dalaga sa mga kaklaseng kaharap. Susugurin na sana niya ito nang biglang dumating si Lucas. Huwag mo na kasing patulan. Alam mo namang ugali ng mga yan ang mang-away. Huwag mo nang pansinin. Saway nito. Kainis kasi. Anya. Ayaw mo na bang makita ang pagmumukha niya? Tanong ni Lucas. Matalim ang kanyang titig dito. Wala namang ginawa si Lucas para pag-initan. Kaya siya napapaaway. At dahil lamang kay Lucas, hindi na lamang niya pinapatulan pa ang mga ito at niyaya na si Lucas na kumain. Sa pagkain na lamang niya ibinunton ang kanyang galit. Kinabukasan, kumalat sa buong paaralan ang isang napakasaklap na balita.
Nagulat siya at hindi makapaniwala ng sabihin ng katabi niyang kaklase na patay na si Maggie. Bakit? Paano? Gulat na tanong niya rito. Dinig ko mula kay Liam na inaswang daw. Natagpuan lang ng mga magulang na nasa likod ng bahay. Wasak ang tiyan at nakasabit na sa puno sa mangga. Nakadilat pa daw ang mga mata na tila may kinakatakutan. Mahabang kwento ng kaklase niya. Hindi nakaimik si Sasha sa ibinalatang iyon ng isa sa kanyang mga kaklase. Napagtanto niyang totoo ang kwento ni Liam na tungkol sa aswang. Di ba magkagalit kayo kahapon? Ang dinig ko nga ay baka pamilya mo raw ang may gawa. Baka daw bukod sa pagiging doktor ng papa mo, ay mga may lahing aswang din kayo. Wika pa nito. Gulat siya sa naging paratang nito. Parang gusto niyang kasuhan ang nagkakalat ng chismis. Kayang-kaya nilang magbayad ng abogado dahil may pera sila. Muli na namang kumulo ang kanyang dugo. Hindi niya pag-isipan na patayin ito at mas lalong hindi magagawa ng kanyang ama na walang ibang inisip kundi ang tumulong sa kapwa. Mabait ang kanyang ama at iyon ay ipinagmamalaki niya sa lahat. Ilang beses na itong nagligtas ng buhay. Tapos ngayon ay bigla na lang pagdududahan na aswang. Ngunit naisip niyang dagdag stress iyon sa kanyang ama. Kaya hindi niya iparating sa kanyang ama ang tungkol sa paninirang puri para sa kanila. Wala rin namang katotohanan, kaya bakit pa niya papatulan? Isa pa ay mas kilala siya ng mga taong nakapaligid sa kanila. Kung tutuusin ay may taga-kabilang bayan ay nakakarating sa kanila para magpagamot. At masaya siya dahil isang bagay na kaya niyang gawin ay ang tulungan ang mga mahihirap. Nang makaalis ang kanyang kaklase ay lumabas na rin siya patungong kantin. Dito siya madalas kapag may malalim siyang iniisip. Sa pagkain kasi niya ibinobonton ang kanyang stress kapag nagkakaroon siya ng problema. Kaya tsalap-tsalap na. Nandito ka pala. Halos mapalundag siya sa gulat nang biglang nagsalita si Lucas mula sa kanyang likod. Binatukan niya ito dahil sa pagiging pikon niya sa ginawa nitong panggugulat. Ngunit tumawa lang ito ng mahina. Sabay upo sa kanyang tabi. Nabuisit ako ng maaga. Alam mo ba yon? Umpisa niya. Bakit naman? Igbintangan ba naman akong aswang na pumatay kay Maggie? Hayop yan? Sa ganda kong ito? Biglang napaubo si Lucas nang sabihin niya yon. Napakunot naman ang kanyang noo nang tinignan ang reaksyon ng binata. Hoy, ano yan? Bakit? Bakit napapangitan ka sa akin? Huwag ka, Lucas. May isang Addison na naghihintay sa akin. Manliligaw ko yon. Isa ng ganap na doktor yon at may-ari lang naman ng ospital ang kanyang ama. Pagtatare niya. Natahimik at napatulala si Lucas nang marinig yon. Tila ba dismayado sa narinig. Bakit? Tanong niya ulit sa binata. May manliligaw ka na pala. Oo, grabe ka sa akin. Ang daming naggandarapang lalaki sa akin tapos ikaw, parang ayaw maniwala na may manliligaw ako. Dismayado niyang sagot. Ang hindi niya alam ay dismayado rin ang binatang kaharap nang malamang may manliligaw siya. Hindi ko namang sinabing pangit ka. Ang ganda mo nga eh. At ang swerte ng lalaking iyon. May pagkakataon siyang ligawan ka. Nito. Naman, pero hindi talaga ako makalimot. Nakakainis. Nakaka-buisit pagbintangan ng isang aswang. Sarap ang bulusin ang gumagawa ng isyu sa akin. Inis na wika niya. Hindi mo naman kailangan mag-guilty. Alam kong hindi ka aswang at lalong hindi kayo ang may gawa sa nangyari. Hindi talaga. Kadiri maging aswang. Reaksyon niya. Hindi umimik si Lucas. Muli na naman itong natahimik. Pagkakuha ay muli itong nagsalita. Walang patunay kung ano ang nangyari, kaya wala kang dapat na ikabahala, Sasha. Hayaan mo na lang ang mga nasa paligid. Magtatahimik din ang isyu na yan. Muling reaksyon ni Lucas. Hindi siya umimik at wala siyang naging reaksyon sa huling sinabi nito. Maya-maya pa ay
Bakit ang lalim ng iniisip mo? Bukaw ni Lucas sa kanya. Wala lang. Dahilan niya. Kahit pa ang totoo ay palaisipan sa kanyang tungkol sa aswang. Alam mo, Sasha, ang mga katulad mong babayang gusto kong maging nobya. Kaya mas gusto kong ikaw ang kasama lagi. Kasi napakasimple mo, kahit alam kong mapera ka dahil isa kang anak ng doktor. Pero mas pinili mong maging kaibigan ng kagaya ko. Natahimik si Sasha sa naging prangka ng binata. Hindi niya inasahan iyon. Ngunit nang makahuma ay agad din siyang naging prangka dito. May naghihintay na manliligaw sa kanya at ayaw niyang magmukhang tanga ang taong pinapaasa niya. Ayaw rin niya ng dalawang manliligaw. Kung naging malapit man si Lucas sa kanya ay dahil naawa siya dito. Tampulan lagi ito ng tukso kahit college na sila. Pero walang ibig sabihin ng pagtatanggol niya dito. Lalo na ang pakikipagkaibigan niya rito. Sana maintindihan mo, Lucas. Maghanap ka na lang ng isang babae na pwede mong mahalin. Anya rito. Kahit ganito lang ang level natin, masaya na ako, Sasha. Kung ayaw mo ako bilang manliligaw, kung ayaw mo ako maging karelasyon mo, kahit ganito na lang. Huwag mo lang akong talikuran dahil lang ipinagtapat ko sa iyo ang damdamin ko. May pa-level-level ka pang alam. Ano yan? Pero salamat. Akala ko naman ay magtatampo ka na kaagad at hindi mo na ako kakaibiganin. Pinamulahan na ng mukha ang binata. Halata na wala itong karanasan sa pag-ibig. At pareho sila. Dahil siya man ay ganon din. Kaya lang ay si Addison ang pinangakuan niya at naghihintay sa kanya ang tao. Unti-unting nawala ang intriga tungkol sa mabangis na aswang na pumapatay at kumakain ng tao. Si Maggie ang naging biktima. Ngunit hindi sigurado kung totoo nga ba ang balita dahil wala namang nagiging ebidensya. Hanggang sa lumipas sa mga buwan, magtatapos na sila ng kanilang pagiging medisina. Nagsimula na silang mag-OJT at saktong sa ospital na pag-aari nila Addison siya nag-apply. Iyon kasi ang gusto ng kanyang amang si Doc Bernardo upang sabay sila lagi. Hindi inasahan ni Sasha na pauwi na rin si Addison. Galing ng ibang bansa at magsisimula na itong magtrabaho bilang isang ganap na doktor sa sariling ospital na mga ito. Halos sabay sila sa unang araw na iyon ng kanilang duty. Pagbaba niya ng kotse kasama ng kanyang ama, ay sila agad ang nakita ni Addison. Tinawag siya nito ng may pagkasabik. Sasha, tawag nito. Sabay sila ng ama niyang napalingon sa binata. Napatingin at napaawang ang kanyang bibig sa pagkabigla nang makita kung sino ang patakbong lumapit sa kanila ng kanyang ama. Addison? Sigaw niya. Oo, bakit ka nandito? Ibig bang sabihin niyan ay dito ka mag-OJT sa aming ospital? Tanong nito. Aming ospital? Sino siya, Sasha? Tanong ni Doc Bernardo sa kanya. Ay po, Doc. Ako si Addison, anak ni Doc Clemente, ang CEO ng ospital na ito. Kakilala kayo ng anak ko? Gulat na tanong ni Doc Bernardo. Opo, at siguro ito na rin ang tamang panahon na makapagpaalam ako sa iyo. Total magtatapos na rin naman sa pag-aaral si Sasha. Baka pwedeng ligawan na ang unika-iha mo. Galang na paalam ni Addison kay Doc Bernardo. Ano? Hindi pwede. Mabilis na sagot nito. Parehong natigilan ng binata at si Sasha. Hindi inasahan ng dalaga ang magiging reaksyon ng kanyang ama. Papa, bakit? Ang akala ko ba ay pwede na kapag tapos na ako mag-aral? Nangako ka sa akin, Papa. Reklamo niya. Halika muna sa loob, Sasha. Mahuli na ako sa aking pasok. Tanging sagot nito. Sabay hila kay Sasha papasok sa loob. Napalingon na lamang siya sa binatang nakasunod na naglalakad sa kanila. Kita rin ang pagkadismaya sa mukha nito. Simula noon na hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makausap ang binata dahil bantay sarado siya ng kanyang ama.
Ayaw nito na may lalaking umaaligid sa kanya. Kaya kinagabihan ng nasabay na silang mag-ama, ay masinsin niyang kinausap ang ama. Anong problema mo kay Addison, Papa? Tapatin mo nga ako. Anong ayaw mo sa kanya? Nasa kanya na lahat. Kabaitan, kayamanan, kagapuhan. Ano pa bang ayaw mo sa kanya? Papa naman nangako ka sa akin, di ba? Siya. Laing aswang ang Addison na iyon. Ang CEO ng ospital, ama niya. Isang mabangis at tulang awang pumatay ng mga bata ang halimaw na doktor na iyon. Kaya sana maintindihan mo bakit ayaw ko siya para sa'yo. Nagulat ang dalaga sa ipinagtapat ng ama. Hindi niya alam kung maniniwala siya sa ama. Hindi naman yata totoo ang isyu ng ama. Maraming buhay ang nasalba ng ospital. Kaya mabigat na paratang ang lumalabas sa bibig ng kanyang ama. Anak, wala akong makuha sa paninirang puri. Kaya ako sinasabay ito sa iyo dahil ayaw ko maging katulad kanila balang araw. Hindi posible na hawaan kanila pagdating ng araw. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Alagaan mo ang sarili mo, anak. Ayos lang na mawala ang buhay ko. Ang mahalaga ay naidepensa kita mula sa masasamang nilalang na mga iyon. Litanya pa ng kanyang ama. Kinabukasan, hindi siya nakasama nitong mag-OJT dahil kailangan nilang mag-report sa campus. Ang sabi ng kanyang papa ay dadaanan siya nito sa campus. Hinintay na lamang niya ito, ngunit dapit hapon na hindi pa ito dumating. Umasok sa kanyang isipan na baka iniwanan na siya ng ama, kaya nagpasya na lamang siyang umuwing mag-isa. Pagdating niya ay abala ang dalawang katulong sa pagluluto. Ate Lavinia, Ate Lilay, wala pa ba si Papa? Takang tanong niya. Abay kabilin-bilin na ng papa mo kanina na huwag kang umalis ng campus hanggat hindi ka niya sinusundo. Sagot ni Aling Lilay. Alam niyang alisin ko ang labas ko. Ganong oras din naman ang labas niya, di ba? Mag-alas 7 na. Sagot niya dito. Nako baka nag-overtime. Bakit hindi mo tawagan sa telepono? So isyo ni Aling Lavinia. Ay, hayaan naman na natin. Baka nag-overtime ulit. Kalimutan lang akong i-message siguro. Aniya na lamang. Samantalang pauwi na sana si Doc Bernardo, nang bigla siyang pinatawag sa opisina ng CEO. Nagtaka man ay pinuntahan na rin nito ang CEO. Habang naglalakad ay nag-iisip pa ang biyudo kung may nagawa ba siyang mali. Pagkabukas ng opisina ay nagtaka siya dahil wala naman ang CEO. Ngunit naroon ang anak nitong si Addison. Kung ganoon, hindi ang CEO ang nagpatawag sa akin kundi ikaw. Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Tanong niya sa binata. Ganoon mo ba respetuhan ang anak ng CEO? Nakakangising tanong nito. Tapatin mo na ako, Edison. Ano bang kailangan mo? Kailangan pa akong ipatawag sa Office of the CEO. Bakit ang yabang mo? Balik na tanong ni Addison sa kanya. Wala akong ipinagyayabang, Doc. Meron. Kung sa bagay nga napakaswerte mo na. Dahil ang anak mo ay nobyong bilyonaryo na nagmamay-ari ng isang sikat na pribadong ospital, di ba? Tapos, ayaw mo kung manligaw kay Shasha. Dahil alam ko mga halimaw kayo, Doc Addison. Diretso at buong tapang niyang sagot. Namilog sa gulat ang mga mata nito. Hindi makapaniwala sa kanyang isiniwalat. Ayos lang na mahirap. Huwag lang halimaw. Nagiging pipi at bingi na ako dito sa aking mga nakikita. Kaya sana, lubayan mo na lang ang anak ko. Humahalakhak ng nakakakilabot ang binata matapos niya iyong sabihin. Napahawak siya sa kanyang tenga dahil hindi magandang pakinggan yon. Yaman din lang pala na marami ka ng alam sa aming angkan. Bakit hindi na lang pala kita patahimikin? Tsaka, para mas solo ko na lang din si Shasha.
Kung hindi ko kayo madadaan sa santong dasalan, di sa santong paspasan. Litanya nito na unti-unting naging anyong halimaw ang muka. Hindi makapaniwala si Doc Bernardo sa kanyang nasaksihan. Sa unang pagkakataon ay ganito rin niya nakita si Doc Clemente, ang ama ni Addison. Bigla na lamang itong tila naging asong ulol na sobrang naglalaway. Ang hugis ng mukha nito ay biglang naging parang aso talaga. Labas ang pangil at mabalahibo ang buong katawan. Nagbabaga ang mga mata at ang tenga ay parang tenga ng kabayo. Nung nahuli niya ang CEO na nag-ibang anyo, ay mabilis siyang nagkubli noon. Ngunit sa pagkakataong ito, ay walang pagkakataong tumakas dahil nakalakang pinto at halatang pinaghandaan ng binata ang gagawin nito sa kanya. Kahit siguro hindi niya sabihin na bistado na niya ang katauhan nito, ay papatayin pa rin siya nito. Dahil para dito ay sagabal siya sa pagmamahal nito sa kanyang anak. Bilang ama, hindi niya makayanang ipagkanulo ang anak sa isang nilalang na alam niyang alagad ng dilim. Kahit gaano man kayaman ang lalaki kung maitim naman ang budi, nagbabalat kayo sa maamong mukha kung araw, ngunit nakakatakot na halimaw naman sa gabi. Unti-unti itong humakbang papalapit sa kanya. Humalakhak muli at ilang sandali pa ay muli itong nagsalita. Alam na, Doc Bernardo. Salamat sa mahabang taon ng pagseserbisyo. Wika nito at buong lakas siyang sinugod. Alam niyang wala siyang magawa, kaya ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Hintayin na ang kanyang kamatayan. At ipanalangin na lamang sana niya na hindi ito kayang maloko ang kanyang nag-iisang anak. Hanggang sa lumipas ang 3 araw na walang Doc Bernardo ang umuwi ng bahay. Inaalam na nila ito sa otoridad, subalit hirap sila makahanap ng impormasyon. Kung may maitulong lang sana ako sa iyo, Sasha. Balungkot na sambit ni Lucas habang nagbabantay ng taxi sa harap ng campus. Ang sakit, Lucas. Kung kailan magtatapos na ako ng kolehiyo. Ilang araw na lang. Tsaka pa siya wala. Huwag kang mawala ng pag-asa. Malay mo naman. Nasa bakasyon lang pala. Hindi gagawin ng papa yun. Kung sakali mang gusto niyang magbakasyon. Iyak ako nakasama ako dahil ayaw pumayag iyon na humiwalay ako sa kanya. Anya habang malungkot pa rin. Biglang may dumulog na kotse kaya natigilan silang pareho. Nagulat si Sasha nang biglang lumabas roon si Addison. Pasensya na. Kababalik ko lang kasi ulit galing ng ibang bansa. Sambit nito. Hindi umimik ang dalaga. Naalala niya ang kanyang ama. Ayaw nito na manligaw sa kanya si Addison dahil lahing aswang ang buong angka nito. Bigla siyang kinabahan sa naalala. Tinitigan niya ang binata. Hindi niya alam kung bakit parang may mali sa paraan ng mga titig nito. Huwari niya hindi na iyon ang nakilala niyang si Addison. Mabilis itong bumaba ng kotse at aakayin na sana siyang papasok ng kotse. Siyensya na pare, pero saan mo dadalhin si Sasha? Masungit na tanong ni Lucas sa karap. Matalim ang mga titig nito kay Lucas. Naamoy nito ang dugo ni Lucas. Kaya alam nito na pareho silang mga nilalang ng dilim. Hindi mo ba ako kilala? Tanong nito kay Lucas. Hindi, at wala akong pakialam. Matigas na sagot ng binata. Mas lalong tumindi ang galit na namuo sa pagmumukha nito. Tama na, ano ba, Addison? Hindi ako sasama. Wika ni Sasha. Napatitig ang binata at mas lalong nadismaya. Narinig mo naman, hindi ba? Ayaw sumama sa iyo ni Sasha. Kaya umalis ka na. Utos dito ni Lucas. Hayop kang lalaki ka. Manda ka. Dahil may kalalagyan ka sa akin. Banta ni Addison kay Lucas. Bago nito pinaharurot ang sasakyan papalayo. Salamat, Lucas. Mabuti na lang at nandyan ka. Siyempre. Pero bakit ayaw mong sumama sa kanya? Manliligaw mo siya, hindi ba? May sinabi sa akin ng papa bago siya nawala. Ano yon? Aswang ang angka ni Addison, lalo na ang kanyang ama. Ayaw niya papa na magpaligaw ako kay Addison
Biglang namuo ang duda sa utak ni Lucas at iyon ang gusto nitong alamin upang makatulong sa dalaga. Gayunpaman, naging malakas ang kutob ng binata na wala na ang ama ni Sasha. Ayaw lang nitong sabihin iyon sa kanya dahil siguradong masasaktan siya ng sobra. Bakit na kasi maangot ka pa? Hindi na nga si Addison ang manliligaw ko, hindi ba? Dapat lang. Humanda sa akin ang lalaking iyon, sagot ni Lucas. Napakunot ang noon niya sa daging reaksyon nito. Kinabukasan ay muli na naman siyang sinundo ni Addison. Sa pagkakataong iyon ay wala si Lucas. Maaga itong umuwi dahil may kailangan itong puntahan. Kabado siya at natatakot dito kaya't lumapit siya sa nagkukumpulang mga estudyante. Ngunit hindi niya inasahan na nasa likuran na niya ito. Iniiwasan mo ba ako, Sasha? Gulat siya at diretsong napalingon dito. Nakapagtataka. Paano itong nasa likuran na niya agad? Gayong nasa kotse pa ito. Magmamaneho ng lakas takbo siyang papalapit sa maraming estudyante. Ano ba? Anong kailangan mo? Sinabi ko naman hindi ba? Hindi ako magpapahatid sundo sa'yo. Mangako ka sa akin kapag magtatapos ka na ng pag-aaral. Pwede na kitang ligawan. Ayaw nga ng papa. Kailangan kong sumunod sa magulang ko. Kung ganoon, hindi na siya maging hadlang pa. Hindi ba wala na siya? Ilang araw na nga ba siyang wala? Alam mong nawawala ang papa? May kinalaman ka ba sa nangyari sa kanya? Galit na tanong niya rito. Natigilan ito at napatitig sa kanya saglit. Pagkatapos ay todo alibay na ito. Wala siyempre. Galing ako ng ibang bansa, hindi ba? Hapon ko lang nalaman na ilang araw na siyang hindi nakapag-report. Tapos alam mong nawala siya, kaya hindi ka nakapag-report. Napaawang ang bibig ni Addison. Hindi alam kung ano ang isasagot. Sakto ring dumating si Lucas na ikinalamukot ng mukha nito. Ikaw na naman. Galit na tanong nito kay Lucas. Huwag ka nang lumapit pa kay Sasha. Galit na wika din ni Lucas. Tumawa ito ng mapakla. At sino ka para pagbawalan ako? Ikaw na ngayon ang ama? Ayop ka, Addison. Oras na malaman kung ikaw ang may pakana ng pagkawala ni Doc Bernardo. Magtutuos tayo. Banta ni Lucas. Humalakak ang huli at matamang nakipagtitigan kay Lucas. Bakit? Handa ka na bang ilantad ang iyong katauhan? Sa palagay mo ba? Magugustuhan ka ng babae dahil lang sa feeling bayani ka? Galit na singhal ni Addison. Pwede ba, Addison? Umalis ka na. Kay Lucas ako sasama. Mas komportable akong sumama sa kanya. Uwi ka ni Sasha. Dismayado ang reaksyon ni Addison. Mas lalong dumoble ang mababakas na galit sa mukha nito. Kahit kaibigan lang, Sasha. Huwag mo naman akong ipagtabuyan masyado. Baka pagsisihan mo. Akala mo ba sobrang banal talaga ng lalaking kinakampihan mo? Baka magugulat ka kung malaman mo na katulad pala kami ng lalaking iyan. Banta ni Addison. Natahimik si Lucas. Samantalang naguluhan naman ang dalaga sa mga sinasabi ng dalawa. Umuwi ka na lang, Addison. Ang dami mong sinabi. Masakit na masyado ang ulo ko. Matalim ang titig na Addison sa kanila ni Lucas bago ito tuluyang umalis. Saka lang nagkaginhawa ng maluwag si Sasha na wala na ito. Salamat at dumating ka, Lucas. Aniya sa binata. Wala yon. Halika na. Ihahatid na kita. Uwi ka nito at nagpatiunan na patungo sa motorsiklo na siyang sasakyan nito sa tuwing pumapasok ng campus. Habang nasa biyahe ay gustong itanong ni Sasha ang tungkol sa mga sinasabi ni Addison. Ngunit nag-aalangan siya. Sa huli ay nananahimik na lamang siya at hinayaan na muna iyon. Dating sa harapan ng gate ay maingat na dumulog ang motorsiklo ng binata. Pagkababa ni Sasha ay bumaba rin ito. Balak nito makituloy saglit at makipag-usap sa dalaga. Ayos lang ba? Tanong pa nito.
Oo naman, kaso ay wala dito sina Ate Leylay at Lavinia. Baka anong sasabihin ng ibang tao? Nako, huwag mo nang isipin ang sasabihin ng iba. Kung wala naman tayong ginagawang masama. Sa bagay, Anya at binuksan ang gate. Pagkapasok pa lang nila nang biglang daganan si Lucas ng isang nakakatakot na nilalang. Pailaliman ito ng nilalang. Nakakatakot ang muka. Pormang aso na mabalahibo ang muka. Labas ang pangil at mahaba ang mga kuko. Matalim itong nakatitig kay Shasha habang sakal ang leeg ni Lucas. bitawan mo siya. Saway ni Shasha. Mamamatay siya sa harapan mo. Anito. Lucas, lumaban ka. Anya. Naalala niya ang noiwika ng kanyang papa tungkol sa aswang. Takot ang mga ito sa bawang at asin. Kaya patakbo siyang pumasok at kinuha ang lagayan ng asin sa loob ng kusina. Agad siyang bumalik at sinubuyan ng asin ang nilalang. Napahiyaw ito sa hapdi ng asin. Hindi nito matay sa hapdi kaya tuluyan na itong tumakas. Naiwang nanghihina si Lucas hapo ang leg nito habang napaubo. Inalalayan ito ni Shasha at pinapasok sa kanyang bahay. Salamat siya. Wika ni Lucas. Sigurado akong si Addison ang nilalang na iyon. Siya lang ang kilala kong may galit sa akin at sa iyo. Na alam ko ang sekretong katauhan. Tama ka. At dahil nasimulan na niya, sigurado akong hindi niya ako tatantanan pa. Paano yan, Lucas? Mukhang mapapahamak ka pa ng dahil sa akin. Huwag mo kong problemahin. Ang kailangan nating gawa ng aksyon ay ang pagkawala ng iyong ama. Bakit parang ang tahimik ng media at mga pulisya sa pangyayaring ito? Hindi kaya natabunan na ng pera ang mga bibig ng mga iyon? Hindi makasagot si Shasha. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nararamdaman. Ilang araw na niyang pilit maging positibo na uuwi pa ang kanyang ama. Ngunit habang tumatakbo ang oras, ang pag-asang kanyang pinanghahawakan ay tila nauupos na kandila. Nagbihis na lamang siya para magluto na ng hapunan para sa kanilang dalawa ni Lucas. Bahala na kung ano ang isipin ng ibang tao, pero hindi niya pauwiin si Lucas para sa kaligtasan din ito. Sigurado siyang nakabantay lang si Addison. Kinabukasan, nagtaka na lamang ang dalaga. Tila ba lahat na lang ng mga mata ay sa kanya nakatingin. Bulungan ng ibang mag-aaral habang ang iba ay napalabi ng mapang-uyam. Nako, sayang Yung maganda lang sa araw ngunit sa gabi ay isa palang halimaw. Dinig niyang parinig ng isang babaeng parang payaso sa kapal ng make-up. Napakunot ang noo ni Shasha dahil pagkaramdam niya ay siya ang pinaparinggan ng mga ito. Ngunit hindi naman niya masumbatan dahil hindi naman ang mga ito direktang nakapangalan sa kanya. Minsan ay napapasulyap lang ngunit ibabaling din ang tingin sa ibang direksyon. Naramdaman niya ang mahigpit na hawak sa kanya ni Lucas. Tahimik lang ito habang naglalakad kasabay niya. Akala siguro hindi mabibisto nakalimutan yatang may kapitbahay. Dinig pa niyang wika ng isa. Pagkaramdam talaga niya ay sa kanya ito nakatingin habang nagsasalita. Narinig mo yun, Lucas? Tungkol sa aswang ang usapan nila at pagkaramdam ko, ako ang pinaparinggan nila. Huwag mo nang pansinin pa, Shasha. Hayaan mo lang sila. Sagot ni Lucas na hindi makatitig ng diretso sa kanya. Hindi niya alam kung bakit pagkaramdam niya ay may tinatago sa kanya ang binata. Ngunit sa dami ng problema niya, hindi niya ito pinansin pa. Pagkapasok ng campus ay ang kontrabida sa buhay niya ang bumungad sa kanya. Si Liam na hindi niya alam kung saan ito hinuhugot ang galit nito sa kanya. Gayong wala naman siyang atraso sa binatang ito. Nandito na pala ang reyna ng mga aswang. Palakpakan, men! Sigaw ni Liam habang papasok siya ng pinto. Ikaw, Lucas, wala ka bang na-discover sa babaeng yan? Hindi ka nadismaya? Nako, kilala ko ring manligaw sa kanya noon, men. Buti na lang na-discover ko kaagad ang katauhan ng babaeng yan. Kaya alam ko na agad, hindi siya worth it ligawan. Litanya pa ni Liam.
Matalim ang mga titig ni Lucas sa binatang kaharap. Wala man lang ugat ang dila nito. Kung wala kayong magawa sa buhay niyo, manahimik kayo. Pwede ko kayong idebenda para kay Sasha. Alam niyo na ang kaharapin yung kaso kung sakali. Walang may naglakas loob na magsalita matapos magbanta si Lucas. Kanya-kanyang upo sa kanilang mga upuan. Lalo na nang sabihin ni Lucas na idadawit niya pati ang mga tumatawa at nagkasali sa pambubuli. Alam ko naman talaga na may gusto ka kay Sasha at hindi ka makapasa sa standard niya. Gagawa-gawa ka ng kwento na ikakasira niya. Anong uri ka ng lalaki, Liam? Galit na sumbat ni Lucas dito. Matalim ang titig nito kay Liam. Samantalang tahimik lamang ang kanilang mga kaklase hanggang sa dumating ang kanilang profesor. Tahimik lang si Sasha habang iniisip ang kanyang buhay. Hindi niya alam kung bakit siya napunta sa ganong sitwasyon. Naging mabuti naman silang mag-ama sa kanilang kapwa. Wala siyang ginawa kundi ang tumulong sa kapwa. Nanggagamot pa nga siya ng libre sa mga mahirap na pumupunta sa kanilang bahay minsan. Bakit ngayon? Pakaramdam niya ay tingin ng lahat ng tao sa kanya ay napakasama niyang nilalang. Inagabihan, pag-isa siya sa kanyang bahay. Umiiyak, nalulungkot at naghihinagpis. Wala pa rin siyang balita sa kanyang ama. Tapos na siyang maghapunan nang biglang tumunog ang doorbell. Isa lang ang nasa isipan niya, si Lucas. Agad niyang pinahid ang kanyang mga luha. Pagkatapos ay binuksan na niya ang gate. Bakit ka umiyak? Tanong kaagad nito. Hindi sumagot si Sasha. Kaya muling inulit ni Lucas ang kanyang tanong sa dalaga. Bakit ka nga umiyak? Sumagot ka. Napilitan na lamang siyang magsinungaling dahil ayaw niya ng gulo. Wala naman. Namimiss ko lang ang papa. Anya na siya namang totoo. Ngunit hindi yon ang pinakarason ng kanyang pag-breakdown. Niyakap siya ni Lucas para pakalmahin nang may biglang kumalabog sa bubong ng kanyang bahay. Nagulat si Lucas kaya kumalag ito mula sa pagkakayakap. Ilang sandali ang lumipas nang marinig nila ang mga yabag ng malalaking paa. Binuksan ni Lucas ang bintana at buong tapang na sinigawan ang nilalang. Magpakita ka, Addison. Alam kong ikaw yan. Gusto mong ilabas ang totoo kong pagkatao, di ba? Wes, handa na akong harapin ka. Tapatan tayo, Addison. Dito rin naman ang hantungan nitong lahat. Huwag na nating patagalin pa. Sigaw ni Lucas. Napakunot ang ni Sasha sa sinabi ng binata. Matras ito mula sa binata at tumayo sa harapan nito. Nawari ay may hinihintay na papasok doon. Ilang sandali pa ay isang nilalang ang tumalon sa harapan nito. Sa takot ni Sasha ay napatalon siya sa likod ng couch. Lucas! Sambit niya. Huwag ka matakot, Sasha. Si Addison lang ito. Kayang-kaya ko siyang tapusin. Uwi ka nito at ilang sandali lang nang bigla itong mag-ibang anyo. Mas lalong nagulat si Sasha nang masaksihan ang pag-iisang anyo ni Lucas. Kitang-kita niya kung paano tinubuan ng pakpak si Lucas mula sa dalawang baga nito. Puti at mahabang pakpak na tila ba isang anghel. Ngunit maging mga kuko nito at balahibo sa katawan ay humaba rin. Mahaba rin ang pangil at mga mata ay nagbabaga. Lucas, isa ka ring aswang. Ulat na sumbat ni Sasha sa binata. Oo siya, pero hindi ako kasing sama ng lalaking ito. Sagot ni Lucas. Hindi ka masama. Bakit, anong dugo ka ba? Maana ka rin kay Papa, hindi ba? Nakangising tanong ni Addison. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng dalaga kay Addison. Bakit hindi mo tatanungin itong nagbabait-baitan mong manliligaw? Tanong pabalik ni Addison. Huwag kang maniwala sa halimaw na ito, Sasha. Depensa ni Lucas. Pareho lang tayong halimaw. Huwag kang magmalinis. Isa ang ama natin. Kaya pareho lang tayo ng katauhan. Uwi ka ni Addison. Malayong malayo ako sa iyo dahil unang-una, ang ugali ko ay sa aking mama ko minana. Hindi ko ginawa ang mga gawain niyo.
ang mga biktima ng mga inosente. Kaya ako tumiwalag sa pamilya niyo dahil hindi ko masikmura ang mga pinaggagawa niyo sa mga taong naging biktima ng inyong angkan. Litanya ni Lucas. Huwag ka nang magmalinis pa, Lucas. Hindi magugustuhan ng babaeng iyan. Dahil pareho lang tayong mga halimaw. Kung ako sa'yo, mas mabuti pang katayin na natin ang babaeng iyan. Hati tayo ng lamang loob. Akin ang atay. Sa'yo na lang ang puso. Total, in love ka. Pati ang mga nakikinig, dukutan mo ng puso, hindi joke lang. Biglang nanginig sa takot ang dalaga nang marinig iyon. Tinignan niya si Lucas ng magmamakaawa. Hindi siya mamamatay sa ganong uri ng kamatayan. Hindi niya ma-imagine ang kanyang sarili na kinakatay ng buhay para gawing pagkain ng mga halimaw. Huwag, Lucas, maawa ka. Hindi ko magagawa ang bagay na iyon, Sasha. Huwag kang maniwala kay Addison. Wika ni Lucas. Humalakhak ang kaharap nitong binata. Mabagal na humakbang, ngunit nagbabadyang sumalakay. Pinagandaan naman iyon ni Lucas. Ang dami mong drama, Lucas. Kung hindi ka papayag, ay di unahin na lang kita. Wika nito at dinambahan na agad ang dibdib ni Lucas. Bumagsak ito sa sahig na semento, sakay ang halimaw na si Addison. Napasigaw sa takot si Sasha. Ngunit alam niyang kahit anong gagawin niyang pagsisigaw sa loob, ay walang may makarinig sa kanila. Sa pagkakataong iyon ay sobrang galit ng nilalang at diretso na nitong dinakba ang leg ni Lucas. Ngunit mabilis na nasangga ni Lucas ang leg nito. Sinakal niya ito ng buong lakas, sabay layo nito sa kanya. Halos namamaos na ang boses ni Sasha sa kakasigaw, ngunit walang may makakatulong sa kanila. Nagsisisi tuloy siya kung bakit pa niya pinaalis ang lahat ng katulong. Simula nung mamatay ang kanyang papa ay wala na siyang kakayahan na pasahuran ang mga ito, kaya kailangan niya ng pauwiin. Sinakal ng buong lakas ni Lucas ang kapatid nito hanggang sa manghina, at nang makakuha ng pagkakataon ay hindi na ito hinayaan pa na mabuhay ang kapatid nito. Pandidiri at pangingilabot ang naramdaman ni Sasha sa mga sandaling iyon. May hemophobia siya kaya nang makita niya ang mga pag-agos ng dugo mula sa leg ni Addison ay unti-unti siyang nanghihina. Pinagpapawisan ng malamig ang buo niyang katawan hanggang sa manghina siya ng sobra at nawala ng malay. Hindi na niya alam kung ano ang sumunod na nangyari. Nagising siya kinabukasan. Wala na ang dalawang halimaw. Nasa kanyang kama na siya nakahiga. Mabilis siyang bumangon upang silipin ang sofa. Ngunit walang bakas na kahit kaunting dugo. Nakasara rin ang mga bintana. Napatanong siya sa kanyang sarili kung panaginip lang ba ang lahat ng nangyari kagabi. Ngunit malinaw lahat iyon. Tanda niya lahat ng nangyari kaya alam niyang totoo lahat ng iyon. Naligo na lamang siya at nagluto ng noodles para almusal. Wala siyang ganang kumain, kaya inuyon na lang ang naisipan niyang lutuin. Darating sa campus ay sinalubong agad siya ni Lucas. Gusto sana niya itong iwasan, subalit malapit na ito sa kanya. Alam kong nais mo kong iwasan siya. Anito. Anong kailangan mo? Walang buhay niyang tanong. Magpapaliwanag ako sa iyo. Kung paano ka nagsinungaling? Kapatid mo si Addison na isang aswang at pareho lang kayo. Hindi totoo yan. Oo. Kapatid kami sa ama. Ngunit hindi kami parehong masama. Kaya tama lang siguro na pinatay ko na siya. Marami na siyang naging biktima. At maging ikaw ay balak niyang patayin. Kaya hindi ko hayaang mangyari iyon. Hindi siya kumibo. Hindi niya alam kung paano niya ito paniwalaan. Kung sana noon pa lang ay naging tapat na ito sa kanya. Hinayaan niya itong magkwento. Kung paano naging magkapatid sila ni Addison. Nakabuntis ng babae ang ama ni Addison at si Lucas ang naging bunga nito. Bago lang din natuklasan ni Lucas ang kakaiba nitong katauhan. Kung hindi pa ito naging aswang, ay hindi nagtapat ang kanyang ina. At ipakilala siya sa kanyang ama. Kaya ito nagtago sa probinsya ay dahil natatakot ang kanyang ina
na maging kirida. Ngunit sa pagkakataong iyon ay kailangan itong sabihin sa ama ni Lucas na mayroon itong anak sa labas. Tanggap si Lucas ng ama, ngunit hindi ng asawa ni CEO Clementine at ng anak nitong si Addison. Katunayan ay pinatay na mga ito ang ina ni Lucas at maging ang binata ilang beses nang pinagtangkaan ng kapatid nitong si Addison na patayin. Sa naging kwento ng binata ay tila naawa si Sasha dito. Ngunit hindi rin siya nagtitiwala agad dito. Ayos lang kung ganito mo ako ituring ngayon. Maiintindihan kita. Ngunit handa akong patunayan sa iyo na hindi ako masamang nilalang. Wala akong buhay na inabuso maliban kay Addison. Kinakailangan ko ring gawin iyon para na rin sa kaligtasan mo. Wala akong pakialam kung anong parusa ang ipapataw ng aking ama sa akin. Kung kumatayan man ay ayos lang. Ang mahalaga, inoprotektahan kita mula sa kanya. Hindi siya nakaimik. Parang wala siyang gana. Hanggang sa natahimik silang bigla. Maya-maya pa ay muling nagsalita ang binata. Tapos na ang kalbaryo mo. Nung sabi mo, wala nang Addison ang manggugulo ulit sa buhay mo. At mamaya, may ipapakita ko sa iyo. Sana lang ay matanggap mo. Uwi ka nito. Wala siyang ideya sa bagay na iyon, ngunit hindi rin siya mapalagay. Hinahapunan, naabutan niya si Lucas na naghihintay sa kanya sa labas ng gate. Huwag kang matakot sa akin, Sasha. Sinisiguro ko sa iyong lagi kang ligtas sa mga kamay ko. Uwi ka nito at tila ba'y nasasaktan sa naging reaksyon niya. Hindi rin kasi niya maiwang hindi matakot pagkatapos ng mga nasaksihan niya. Ngunit totoo ang sinabi nito. Hindi pa siya nasaktan at napahamak sa tagal na nilang magkakilala at pagiging magkaibigan. Kaya hindi niya kailangang matakot kay Lucas, maging sa katauhang halimaw nito. Pagkarating sa bahay niya ay kinuha nito ang isang bagay sa bulsa ng bag nito. Ano yan? Tanong niya. Buksan mo ang iyong computer. Utos pa nito. Sinunod niya ang utos ng binata. Maya-maya pa ay inabot na nito ang isang USB card reader. Para saan yan? Sige. Subukan mong tignan sa computer para malaman mo. Nagmadali siya at kinabahan siya. Habang sinasalpak sa kanyang CPU ng kanyang computer ang bagay na iyon. Nagulat siya nang bumunga ng mukha ng kanyang ama sa monitor ng computer. Si Papa, saan mo nakuha ito? Gulat na tanong niya. Sa opisina ni Papa, nung nawala ang iyong ama. Nagduda na akong ang ospital din mismo ang makakasagot ng mga katanungan natin. Palihim ko itong hinanap. Doon ko pa ito nalaman. Subalit hindi ko alam kung paano ko ipapakita sa iyo na hindi ka masasaktan. Nung mapatay ko si Addison, ang sarili kong kapatid, pa lang ako nagdesisyon. Siguro pwede na. Kasi nabigyan ko na ng hustisya ang iyong ama. Sa sinabi ni Lucas ay biglang kinabahan ng dalaga. Ibig sabihin ay may hindi magandang nangyari sa kanyang ama. Hindi nga siya nagkamali. Dahil kuwang-kuha sa CCTV kung paano dinambahan ng isang halimaw ang kanyang ama. Hindi nito tinigilan ng kaawa-awang doktor hanggang sa mawalan ito ng hininga. Halos mawala lahat ng lakas niya matapos iyong marinig. At nakita niya. Awang-awa sa sinapit ng kanyang ama. Wala man lang itong kalaban-laban sa halimaw. Sinisi niya ang kanyang sarili. Pakaramdam niya ay siya ang dahilan kung bakit nangyari iyon sa kanyang ama. Sana hindi ko na lang nakilala ang halimaw na Addison. Wala siyang puso. Walang awa. Sambit niya nagsimula ng humikbi. Niyakap siya ng binata at nakidalamhati sa kanyang naramdamang sakit. Duda na siya, dati pa na hindi makakabalik ng buhay ang kanyang ama. Hindi niya alam kung bakit iyon ang instinct niya. Masakit subalit unti-unti na niyang tinanggap. Ngunit mas masakit pala kapag nakita ng dalawang mata niya
kung paano ito nawala sa kanyang buhay. Ang masakit ay hindi man lang niya mahanap ang katawan nito dahil ginawa na ring karne ng halimaw na si Addison na yon. Mabilis na lumipas sa mga araw. Unti-unti na niyang natanggap na tuluyan ang nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Wala na ang kanyang ama, ngunit nariyan lagi si Lucas sa kanyang tabi. Handang alalayan siya sa lahat ng bagay at kahit minsan ay hindi niya kakitaan ng masamang ugali at kilos ito. Unti-unti na rin niyang natatanggap ang katauhan ng binata. Natutuwa na siyang muli sa presensya nito sa kabila ng pagiging aswang nito. Pagkatapos ng kanilang graduation, ay biyaheng probinsya agad sila. Sinama siya ni Lucas sa lugar nito. Hindi siya natatakot. Sa kabila ng nalaman niyang isa itong aswang. Nandito na tayo sa aming probinsya. Wika ni Lucas nang tumigil na ang bus sa terminal nito. Ay, sa wakas. Bakit? Tanong ng binata. Wala naman. Nakapagpanibago lang. Siyempre hindi ako sanay sa buhay probinsya. Sagot niya sa binata. Ngumiti lang ito. Sarap siguro magkaroon ng buong pamilya ano? May mga kapatid, may ama at ina. Malungkot niyang wika. Iba'y balikat lang ang binata. Pareho na silang walang pamilya. Kaya nga siguro sila pinaglapit ng tadhana ay dahil pareho silang may kulang. Agad silang naghanap ng tricycle na sasakyan papasok sa baryo nila Lucas. Hindi rin sila nahirapang makahanap dahil maraming driver na nagtatawag ng pasahero sa pintuan pa lang ng bus. 1 oras ang biyahe bago narating nila ang baryo na sinasabi ni Lucas. Nadatnan nila doon ang ina-inahan ni Lucas na abalang naglilinis ng bahay. Nako anak, hindi ko akalaing uwi ka ngayon. Mabuti hindi kayo ginabi masyado. Wika ng ina-inahan ni Lucas. Bakas ang tuwa sa mukha nito, lalo na nang makita nito si Shasha. Kay gandang dalaga naman ito anak, naobya mo ba? Tanong ng Ale. Hindi pa po, Nay. Sana nga lang. Siya nga po pala, Nay. Si Shasha nga po pala. Siya, si Nanay Lily ko. Ang nag-iisang ina-inahan ko na mabait at mapagmahal. Nako, mabait na bata malamang ito. Pero alam na ba niya ang tunay na ikaw? Opo, Nay. Wala akong tinatago sa kanya. Buti naman anak at tanggap niya. Wika nito na pasulyap-sulyap lang kay Shasha. Mabait si Lucas ate. Kaya bakit hindi ko matanggap ang kanyang katauhan? Isa pa ay, hindi naman siya masamang aswang. Nakasama ko po siya ng matagal. Litanya na niya habang tinitignan sa mga mata ang ina ni Lucas. Nako, sana ikaw na ang magiging asawa ni Lucas. Ay, totoo talagang mabait itong anak ko. Wika pa nito. Nanay naman, baka mamaya mabasted ako kay Shasha. Pinangungunahan mo naman po ako, Nay. Umawa lang ito sa naging reklamo ng binata. Kinuha nito ang dala ng anak na lulutuin para sa kanilang hapunan. Pagkatapos ay inutusan silang magpahinga dahil sa haba ng kanilang biyahe. Matapos maghapunan ay magiliw na nakapagkwentuhan ang ina ni Lucas sa kanya. Napagalaman nitong may natural na galing si Shasha sa panggagamot. Naikwento rin ni Shasha ang tungkol sa 4 na lolo niyang magkapatid na kapwa albularyo. Nako, tunay ka ngang may dugong manggagamot iha. Alam mo bang ako rin matagal nang manggagamot? Kwento nito. Talaga po? Hindi naman naikwento ni Lucas sa akin. Pasensya na. Kahit minsan naman kasi hindi ko naikwento sa iyo ang buhay ni nanay. Pero ngayon alam mo na, mukhang magiging mas malapit kayo sa isa't isa dahil dyan. Parehong napangiti ang dalawa nang sabihin iyon ni Lucas. Biglang nagka-interes si Shasha na aralin ang mga Latin na ginagamit sa panggagamot. Bakit pa? Isa ka namang magaling na doktor pagdating ng araw iha. Iba pa rin ang ganitong paraan ng panggagamot, tita. Mas mabilis ang epekto sa pasyente.
Isa pa ay hindi lahat ng sakit ay normal. Ang iba ay kagagawan ng may maiitim na budhi. Litanya niya. Noong una ay nag-alinlangan ang ginang dahil posible niya yung ikabaliw. Ngunit malakas ang loob niya kaya sa huli ay napapayag niya ito. Sigurado ka talaga dyan siya? Alangang tanong ni Lucas. Oo naman, matagal na akong nanggagamot sa ganitong paraan. Gusto ko lang na mas pagyamanin pa ang aking kaalaman. Sagot niya. Isa lang ang ibibilin ko, iha. Huwag mo itong gamitin sa pang-aabuso. Pagkagagamitin mo sa kulam o di kaya ay barang. Naku, hindi ko po gagawin yan, tita. Pangako po. Dahil sa kanyang pagiging porsigido ay tinuruan siya nito ng mga salitang Latin. Dahil natural lang sa dugo niya ang pagiging albularyo, ay mabilis siyang natuto. Katunayan ay sinubok agad niya iyon. Dahil ng huling araw ng kanilang bakasyon, ay may pasyente ang ginang na naengkanto. Sa kagustuhan niyang makatulong ay siya ang gumamot sa isang dalaga na naengkanto. Mukhang ayaw kang tantanan ng elementong ito hanggat hindi ka niya nadadala sa kanilang kaharian. Wika ni Sasha. Nako, tulungan niyo po ang anak ko. Para niyo ng awa. Pakiusap ng ina ng dalaga. May kinain ka bang kung anong inalok sa iyo ng engkantong iyon? Tanong niya sa dalaga. Wala po. May ibinigay silang pagkain ngunit hindi ko kinain. Ang pangit kasi ng itsura. Tsaka kulay itim pa. Hindi naman siya nagalit. Pinayagan niya akong umalis. Ang sabi niya ay sa susunod naman daw kami magkitang muli. Ipapasyan niya ulit ako sa kanilang lugar. Kwento ng dalaga. Kung ganun ay hindi maaari, puputulin ko na ang koneksyon niyo. Isasara ko ang lagusan kung saan siya dumadaan para sunduin ka at dalhin ka sa kanilang mundo. Wika ng dalaga. Pagkatapos ay ginawa na ang ritual. Ilang saglit lang ang lumipas ay nawala ng pananakit ng ulo ng dalaga at nawala na rin ang lagnat nito. May mga ibinilin si Sasha sa magulang nito bago tuluyang pinaalis. Napahanga lalo si Lucas sa kakaibang katangian ng dalaga. Hindi ko akalaing may mga katulad mong isa ng doktora at lisensya na lang ang kulang ay nakuha pang manggamot sa tradisyonal na paraan. Alam mo kung naging mambabarang ka rin. Nakaw, ikaw na ang pinakabagandang mambabarang sa buong mundo. Litanya ni Lucas. At ikaw ang siyang pinakagwapong aswang sa mundong ito? Sabi niya sabay tawa. Natahimik naman si Lucas na tila ba nahihiya. O bakit? Kahit naman aswang ka ay hindi ko naman ipagpalit sa ordinaryong tao. Lalo na at walang-wala sa kabutihang loob na meron ka. Bawi niya nang mapansing tila nahihiya at dismayado ito. Talaga ba? Kung sakaling ligawan kita ngayon, sasagutin mo rin ako? Sabik na tanong ng binata. Sasagutan kita pero hindi ngayon. Ano ako? Easy to get? Hindirapan pa niya ito, sabay ismed. Umupo siya sa tabi nito at pinag-cross ang mga kamay sa kanyang dibdib. Talaga, may pag-asa ako sa iyo. Sino bang nagsabi ang wala? Pero syempre, saka na kita sasagutin kapag nakapasa ako sa licensure exam ng pagiging doktora. Kapag hindi, malamang hindi talaga tayo itinadhana sa isa't isa. Grabe namang kondisyon yan. O bakit? Bobo ba ako? Bakit parang wala kang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun, Sasha. Baka kasi sadyain mong huwag makapasa para wala na akong asahan pa sa'yo. So wala kang tiwala sa akin? Natatakot lang ako. Masyado na kitang minahal siya. Malungkot nitong wika. Ngumiti siya rito at nilapitan ito sabay hawak sa magkabilang pisngi. Ko ba hindi? Hindi ba halata? Hindi ako sasama sa iyo dito kung wala akong nararamdaman para sa iyo. Biglang nabuhay ang kaunting pag-asa na mayroon sa puso ng binata.
Pangahawakan nito ang huling sinabi ng dalaga. Hindi nila namalayan ang takbo ng mga oras. Madaling araw na pala. Kung hindi pa tumilaok ang manok, ay hindi nila ito mapupuna. Sa susunod na linggo ay babalik sila ng lungsod para mag-review. Hanggang sa paglipas ng ilang mga buwan. Pagkatapos ng kanilang board exam. Sa maikling kwento ay nakapasa silang pareho at nagkaroon na ng lisensya. Subalit hindi tinigil ni Shasha ang adikain niyang manggamot gamit ang kanyang mga natutunang lihim na karunungan at ang natural niyang kaalaman sa panggagamot. Siguro naman sasagutin mo na ako ngayon, Doktora Shasha Greystone. Nakakangiting tanong ni Lucas matapos nila nang makita ang kanilang mga pangalan sa listahan ng mga board passer. Ano pa nga ba? At saka, sawaan na rin ako mag-isa. Gusto ko na magkaroon ng sariling pamilya. Uwi ka niya. Bakas ang lungkot sa kanyang mukha. Ibig bang sabihin, kapag inalok kita ng kasal ngayon ay papayag ka? Sabik na tanong ni Lucas. Siyempre, ano pa ba dapat ang hihintayin natin? Kapag tuyot na ang matres ko? Nako Lucas, ayoko nang iisa lang ang anak. Hindi magiging masayang pamilya iyon. Napangiti si Lucas sa nagiging pahayag ng dalaga. May pagkapilya ito, ngunit alam niyang seryoso ito sa mga sinasabi. Siya rin ay lumaki ang ina lang ang kasama sa buhay, kaya halos pareha sila ni Shasha ng pangarap. Isang malaking pamilya. Agad silang nagpakasal sa West noon. Tanging ang ina ni Lucas na si Lily lang ang siyang kasama sa kasalan. Hindi papayag si Shasha na isama ang ama ni Lucas na si CEO, Clementine. Maging ang binata ay ayaw ding gawin iyan. Kahit malaki ang minana ni Lucas mula sa CEO'ng doktor, ay malayo pa rin ang kanyang loob dito. Hindi niya matanggap na naging aswang siya dahil sa dugo ng kanyang ama. Ngunit wala siyang magawa dahil iyon na ang kanyang kapalaran. Iniwasan na lamang niya ito dahil ayaw niyang maging sunod-sunuran sa gusto nito. Lalo na't alam niya ang mga masasamang gawain nito. Sa pampublikong ospital sila kapwa nagtrabaho. Pero pareho naman silang may pera sa bangko. Malaki rin ang iniwang mana ni Shasha sa ama nitong naging biktima ng kapatid ni Lucas. Matagal na niyang natanggap ang lahat at labas si Lucas sa kasalanan ng kapatid nito. Nagmamahalan sila at sila ang itinadhana sa isa't isa. Mahirap mang intindihin kung bakit. Subalit alam niyang maging masaya sila pagdating ng panahon. Lalo na kapag dumating na ang araw na pinakapangarap nila. Ang magkaroon ng maraming bunga ang kanilang pagmamahalan. Hindi man agad, pero naniniwala silang darating ulit ang kanilang hiling. Muli ay sa tamang panahon. Dahil nagkasala na sila at hindi tayo inimbita, pusin na natin ang kwentong ito. Di joke lang. Wakas! Maraming salamat ulit sa lahat ng hindi nakakalimot mag-subscribe at mag-comment sa kwentong ito. God bless sa inyo.